Okay, simulan natin. Kilala ko ang aking mga tupa. 1 Kabanata 10, versikulo 14. Ang tema ng pag-aaralan natin ay ang tinig ng mabuting pastol. Sa gitna ng ingay, na mababasa natin sa 1 Kabanata 10, versikulo 11, versikulo hanggang 18. Una, noong panahon ng Israel, maraming kawan ng tupa nagsama-sama sa isang malaking pulungan tuwing gabi. Sa umaga, tatawagin ng bawat pastol ang kanyang sarili mga tupa kahit magkakahalo ang daang tupa. Lalabas lamang ang mga tupa kapag narinig ang tinig ng kanilang pastol. Maaring sa pagkumpasok sa sipol, sa anumang pagtawag ng pastol, nakikilala ng mga tupa ang kanilang pastol. Hindi sila sumasama kung kani-kaninong boses kundi sa boses ng kanilang pastol. Sa buhay natin, maraming mga iba-ibang tinig. Halimbawa na lamang sa makabagong teknolohiya ngayon, social media, mga bumabagabag sa atin, insecurities, mga tukso, kung ano-ano na ang ingay sa mundong ito. Ang sakripisyo ng pastol na mababasa natin sa 1 Kabanata 10 hanggang 11, versikulo 15. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. Ang isang upahan ay nagtatrabaho lang para sa sweldo. Kapag may dumating na asong gubat, takbo siya para iligtas ang sarili. Pero ang tunay na may-ari ng tupa tatayo sa harap ng panganib para protektahan ang kawan. Hindi lang tayo basta binili ng Jesus, kundi tayo pag-aari ni Jesus. Tayo kanyang pag-aari. Ang krus ang pinakamalaking patunay na hindi siya tatakbo palayo sa atin. Kaya gaano pa kagulo ang ating sitwasyon. Ang personal na relationship natin sa Kanya. Na mababasa natin sa John chapter 10 verse 14. Sinasabi niya, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa at kilala nila ako. Sa pang-ilustrasyon, isang malaking dagsa ng mga tao, kapag umiyak ang isa sanggol ay makikilala ito ng kanyang magulang. Kung mawala ang isang bata, kapag ito'y umiyak at maririnig ito ng kanyang mga magulang, makikita niya ito. Hindi ka lang isang bagay, kundi ikaw ay ginawa ng Panginoon, pag-aari ka niya. Alam niya ang iyong pangalan, alam niya kung sino ka. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay na magpapansin dahil kilala ka ng Panginoon. Ang tanong, kilala ba natin ang Panginoon? Naglalaan ba tayo ng oras sa pananalangin para makilala siya, ang kanyang boses? Sinasabi ng John chapter 10 verse 6, siya ang ating pastol. Meron akong ibang tupa na wala pa sa kulong ito. Sila rin ay dapat kong dalhin. Isipin ng isang pastol na hindi mapakali hanggat may isang tupa na nawawala sa labas. Hindi siya kontento na tatayo-tayo lang bilang ang tupa niya, iiwan niya yung marami at hahanapin yung nawawala. Tinatawag din tayo na tumulong sa paghahanap sa mga naliligaw. Huwag nating ikulong ang biyaya sa loob lamang simbahan dahil dalihin natin si Jesus sa paghahanap natin sa mga nawawala, sa ating kapitbahay, sa ating mga kasamahan, sa katrabaho natin, sa ating mga kapitbahay. Hamon, subuko nating bawasan ang nakakagugulo sa atin, distraksyon ng mundong ito, paggamit ng mga cellphone at kung anumang gadget dyan. Mas ilaan natin ang oras natin sa pagnanalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagiging isang simple at pagsunod natin sa Panginoong Hesus. Tandaan natin, kung pag may gabay tayo ng Panginoon, maiwasan natin ang pagkakamali sa buhay nito. Happy manalangin, maraming po salamat sa biyaya pinagkaloob nyo sa pagkakaroon ng kapayapaan
sa pagkakaroon ng tagapaggabay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Nawa ang ating mga pamilya, ating mga kaibigan ay madala natin sa paanan ng ating mabuting pastol ng iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo.